Mapagpalang araw po sa atin lahat. Napakabuti ng Diyos, dakila at buhay ang ating Diyos. Sa umagang ito ay patuloy nating inaalala ang 7 huling wika ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. At sa oras na ito ay ilalahad ko po ang ika-4 na huling wika na sinaad ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa tala sa aklat ng Mateo 27 verse 45 to 46. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Saglit po tayong manalangin. O Diyos, kami po ay punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagwalhati sa banal mong pangalan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na siya pong nagdanas ng hirap at kirot sa krus ng Kalbaryo. Sa umagang ito'y patuloy po naming itinatagubilin sa iyo ang pangangaral ng iyong salita. Malaya ka pong makapangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Yamang ang salita mo ang siya naming tanglaw, O Diyos, ang gabay namin upang patuloy kaming mabuhay sa mundong ito na may pananagumpay. Kaya sa oras na ito, hinihiling po namin ang pagsama ng Espiritong Banal, na siyang dakilang guro na magtuturo sa bawat isa sa amin, upang sa labi ng iyong lingkod ay malayang ihayag, O Diyos, ang katotohanan na iyong salita, na ito'y darating sa puso ng bawat isa, na may lakas at kapangyarihan nagagawa sa aming buhay. Sakupin mo po, Panginoong Hesus, ang pangangaral ng iyong salita sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, sa ika-4 na huling wika na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si Jesus po ay hinatulan ng mga Hudyo na ipako sa krus. Nabayubay siya sa krus sa loob ng 6 na oras, mula 9 ng umaga hanggang sa 3 ng hapon. At nang dumating na ang katanghaliang tapat, biglang dumilim sa buong lupain, na inabot ng 3 oras hanggang sa 3 ng hapon. Walang nakakaalam kung paano dumating ang gayong kadiliman sa gitna ng katanghaliang tapat. Subalit ito'y ipinahayag na ang dilim na ito ay gawa ng Diyos. Sapagkat ayon sa aklat ng Amos 8 verse 9, at sa araw na yaon, sabi ng Panginoong Hesus, aking palulubugin ang araw sa katanghaliang tapat at aking padidilimin ang lupa sa maliwanag na sikat ng araw. Kung kaya't ang dilim na ito ay hindi lang pisikal. Ito'y dilim espiritual sa buhay ng mga tao dahil sa kasalanan. And this darkness, well-known sign of God's displeasure, hindi niya ikinatutuwa. Hindi ito ikinatutuwa ng Diyos. At nang dumating ng 3 ng hapon, mula sa matinding katahimikan ng tanging naririnig ay ang daing at hinagpis ng paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Ito'y binasag ng kanyang malakas na sigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano po ba ang nais iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin? Sa ika-4 na wika na sinambit ng ating Panginoong Hesukristo. This is the agony of Christ on the cross. Ang hapis at dalamhati na kanyang dinaanan doon sa krus ng Kalbaryo. Una, dinanas ni Jesus ang hirap at kahapisan sapagkat inilagay niya ang kanyang sarili sa kalagayan ng mga taong nasa kadiliman. He identified himself
with the sinner's darkness. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa aklat na Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tunay nga po na ang tao ay nagkasala sa Diyos at naging alipin ng kasalanan. Ang puso ng tao ay nadimlan. Kung kaya't ang sabi po dito sa aklat na Roma chapter 5 verse 20, mula pa ng likhain niya ang sanlibutan. Ito po yung mga kasalanan ng tao. Ito po na ang tao po na nilikha ng Diyos, na kawangis niya, ay nagkasala sa Diyos. Dahilan sa kasalanan ng isang tao, nagmula sa ating unang magulang, ay lumaganap ang kasalanan sa sangkatauhan. Verse 20 na Roma 5, mula pa na likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maiidahilan. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Nantalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, na mga ibon, na mga hayop na may 4 na paa at mga linalang na nagsisigapang. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ang kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na dapat siyang papurihan magpakailanman. Amen. Nadimlan ang isipan ng tao. Nadimlan ang kanilang puso. Kung kaya't ang kasalanan na lumaganap sa sangkatauhan, dala-dala ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. He identified himself with the sinner's darkness. Kung kaya't ang sabi sa aklat ng Isaiah 53:3-5, siya hinamak, itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamagitan ng kanya mga latay, tayo ay gumaling. Si Jesus na nagdala ng kasalanan ng sangkatauhan. Naranasan niya ang hirap, ang sakit doon sa krus. He suffered physically. Naranasan niya ang hindi makataong kalupitan. Hindi makataong kalupitan ng tao, na halos hindi na siya makilala na katulad ng isang tao, sapagkat hinagupit siya. 39 stripes na pinagpasapasahan siyang hagupitin ng latigo, na sa bawat hampas, yung laman ng kanyang katawan ay natutuklap at halos malantad na ang mga ugat at buto sa kanyang katawan. Si Jesus, na anak ng Diyos, naghirap, nagdanas ng kirot. Nilagyan ng koronang tinik na isinaksak sa kanyang ulo, na inilagay sa kanyang ulo at dumaloy ang dugo. Lumabas ang dugo at dumaloy sa kanyang mukha. At makita natin kung anong hirap na dinaanan ni Jesus sa krus upang mabayaran lang ang kasalanan mo at kasalanan ko. Hindi lang yung physical na paghihirap ang kanyang dinaanan. He suffered emotionally. Yung pagdurusa ng kanyang kalooban. Sapagkat pumunta siya dito sa lupa para sa kanyang mga kababayan, hindi siya tinanggap. Ininsulto siya ng tao. Hinamak
pinagsasampal, dinurhan. Yung Diyos na dapat igalang, Diyos na dapat paglingkuran, yung Diyos na sinasamba ng mga anghel sa kalangitan, bumaba dito sa lupa upang makaranas ng hindi makataong kalupitan. Nawala ng dangal. Sobrang insulto at pagkakaya ang ginawa sa kanya ng tao. Itinakwil siya kung paanong siya ang lumalang sa lahat ng bagay. Ang sabi ng ating sa banal na kasulatan, sapagkat lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Lahat ay nilalang, nilikha sa pamagitan niya at para sa Kanya. Subalit yung lumikha, yung Diyos na may hawak na lahat ng bagay, na siyang pinagmula ng lahat ng bagay, ay hinamak ng tao, ininsulto, at halos walang dangal, nawala ng dangal. He was abandoned, neglected, and humiliated. Pinasa niya ang hirap na dapat tayo ay magdanas. Tayo ang dapat ipako sa krus. Tayo, mga taong makasalanan, na isinumpa. Subalit sabi sa aklat ng Galatia 3:13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan, nang siya'y magdusa na parang isang isinumpa, sapagkat nasa saad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Isinumpa ang tao dahil sa kasalanan. At ang tao na dapat na siyang magbayad ng kasalanan, si Jesus, ang siyang nagtamo ng sumpa. Nagkasala tayo. Subalit si Jesus na nagbata ng sumpa para sa atin upang tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. Sabi sa aklat ng unang Pedro 3:22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling man. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Na sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't gumaling tayo sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Pinalaya ng tao sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ganito po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nasukdulang ipinagkaloob niya ang kanyang anak na si Jesus. Naghirap, nagdanas ng pait, ng hapis, ng grabing kalungkutan para lang sa katubusan ng sangkatauhan at makamit natin ang kaligtasan. Sabi sa aklat ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, hindi na mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakabuti ng Diyos. Pag-ibig ang susi ng lahat. Kung kaya't nagawa ng Ama, ibigay ang kanyang anak na si Jesus. At nagawa ni Jesus na pusang ibigay ang kanyang buhay para sa katubusan at kaligtasan ng sangkatauhan. Ikalawa, his agony is because he was separated from his Father.
hapis at matinding kalungkutan ang kanyang nadama nang siya'y mawalay sa kanyang ama. Inalis ng ama ang paningin niya sa kanyang anak sapagkat hindi matingnan ng banal na Diyos ang kasalanang daladala ng kanyang anak. Ang kasalanan ng dahilan ng pagkahiwalay ni Jesus sa kanyang ama. Sa 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Jesus, ngunit dahil sa atin siya'y ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos. He had no sin, but He became sin. Sin separates us from God. Ang kasalanan ang naglayo sa atin sa Diyos. Isaiah 59 verse 2 o Isaiah, sa aklat ng Isaiah 59:2, ngunit pinaghihiwalay ng inyong kasamaan. Pinaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong kasalanan. Ang nagkubli ng kanyang muka sa inyo, ano pat hindi siya nakikinig. Ikinubli ng Ama ang kanyang mukha kay Jesus sapagkat dala ng kanyang anak ang kasalanan ng sangkatauhan. Pinakamahirap, pinakamasakit, yung hapis na naranasan ni Jesus. Nanalis ang tingin sa kanya ng Ama. Nang sa oras na yon, pusikit ang kadiliman, kung kaya tinawag siyang a man of sorrow. Grabeng kalungkutan, grabeng kapisan, grabeng sakit ang kanyang naramdaman. Ang sakit ng kanyang kalooban na siya'y hindi tiningnan ng kanyang ama. Sapagkat nabuhay si Jesus na laging nandoon ang mainit na ugnayan nilang mag-ama. He lived in total intimacy with his Father. Has always had time to be alone with his Father. He always prayed to his Father to seek strength when he needed it. Sa Ama siya kumukuha ng lakas. Sa kanyang Ama siya kumukuha ng iba yung lakas upang maipagpatuloy niya ang gawaing itinalaga na sa kanya noong pamanguna. But at that moment, ikinubli ng Ama ang kanyang mukha kay Jesus. Gaano kaya kahirap ito? Gaano kasakit ang nadama ni Jesus? Higit na pagdurusa ng kanyang kalooban kaysa sakit na naramdaman niya sa kanyang katawan. Kapatid, it is because of our sin Christ was separated from His Father. He paid the price. Binayaran niya ang kasalanan. Hindi lang ang kasalanan ng mga taong gumawa sa Kanya. Mga taong nagparusa sa Kanya. Mga taong gumawa ng kahindik-hindik na kirot ng Kanyang katawan. Even those people who abandoned Him at the hour He needed them. Iniwan siya ng Kanyang mga disciple. Iniwan siya ng lahat. Doon sa pusikit na kadiliman, nag-iisa siya. Bilang isang tao, nadama niya yung dilim
sa kanyang buhay. Nadaman niya yung hirap na yon, nag-iisa. Wala din ang tanaw ng kanyang ama. Na kung iisipin natin, ang naging dahilan nito ay ikaw at ako, ang kasalanan natin. Kung kaya't dumaan siya ng grabeng hirap, kalungkutan, doon sa krus. At kung maisipin natin ito, we will certainly hate sin. Tatalikdan natin ang kasalanan. Kamumihian natin ang kasalanan. Pandiririhan natin ang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ang siyang nagdulot kay Jesus ng ibayong kahapisan at kalungkutan. What things we learn from the word of Christ on the cross? Ano yung natutunan natin? Una, ipinakita dito kung gaano ka-terrible ang kasalanan. How terrible is our sin. Ano po yung ating mga kasalanan? Even mga little lies, mga white lies, pride, hypocrisy, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kagahaman, mga kapabayaan sa Diyos, mga sexual immorality, mga kasalanang naglipa na ngayon sa kasalukuyan, na kung bakit pinahintulot ng Diyos ang ganitong kalagayan. Because God hates sin. Kinasusuklaman niya ang kasalanan. But He loved the sinners. How bad is the sin na naging dahilan ng hirap at pait na dinanas ni Jesus. Ikalawa, nang unawaan natin at nakita natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. He paid personally for all our sins. No charge. Walang bayad. Binayaran na ni Jesus. Tatanggapin na lang natin yung si Jesus sa ating buhay. Aaminin lang natin, tunay tayong nagkasala sa harapan ng Diyos. Tunay tayong nakalimot. Tayo na obra maestra ng Diyos, pinakamamahal ng Diyos sa kanyang mga likha. Tayo na nilikhang kawangis ng Diyos. Ang tao na pinakamahalaga sa harapan ng Diyos, nagkasala at nakalimot sa Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama niya sa atin. Alam niyo ba kung ano ay tinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na minana sa inyong mga magulang? Ang itinubos sa atin ay hindi bagay na nasisira o nauubos, na kaparis ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Jesus na inihain sa krus. Siya yung korderong walang batik at kapantasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawang ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa atin, inihayag niya si Jesus bago dumating ang katapusan ng panahon. Sabi po ito sa 1 Pedro 1:18-20. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Walang hanggan. Walang katapusan. Na minsan di natin makita ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Na sa panahon ito ang parang tingin natin, nawala na ang tingin ng Diyos sa atin. Ano pa po ang nakita natin? Kung kaya't, bago tayo pumunta sa ikatlo, lahat po tayo
Ang mga taong wala pa kay Kristo sa kapanahunan natin ngayon, maaring kayo may relihiyon, subalit wala relasyon sa Diyos. Ang relihiyon na hindi magdadala sa atin doon sa kalangitan. Ang tunay na relihiyon ay si Kristo Jesus sa ating buhay. Tanggapin mo si Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. At manahan siya sa ating puso. Ang paghahari ng Diyos ating mararanasan. We learn that it is okay to cry out to God. Okay lang. Okay lang umiyak. Okay lang magtanong na kapag dumadaan tayo na para bang we are abandoned, we are neglected, na tayo iniwan. Kung paano si Jesus ay nakaranas ng ganito bilang tao. Siya'y umiyak, sumigaw, hindi lang iyak, kundi may kasamang sigaw sa kanyang Ama sa langit. Because he felt he was abandoned. Naramdaman niya na iniwan siya. Iniwan siya ng lahat. Si Haring David, sa aklat ng awit 22, na siya din ay nagsambit ng sinambit ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito sa awit 22 verse 1, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karaingan? O Diyos ko, sumisigaw ako kapag araw, ngunit hindi ka sumasagot man lamang, at kapag gabi hindi ako makatagpo ng kapahingahan. Naranasan ni Haring David yung hirap, pait, na maaring pagsubok na kanyang dinaanan. Katulad ng Panginoong Jesus, umiyak siya sa Diyos. Lumapit siya na may daing, may kirot sa harapan ng Panginoon. Sa bawat pangyayaring nagaganap, darating at dumarating sa tao ang hantungan. Yung hangganan na hindi natin kaya. Wala tayong kakayahan sapagkat may hangganan ng tao. We are limited being. We are just a creation. We need a creator. Kailangan natin ng Diyos. Sabi sa awit 34, verse 18, ang Diyos ay malapit sa mga pusong bagbag at iniiligtas niya ang mga taong ang puso ay basag sa kanyang harapan. The Lord is near to the brokenhearted, and He saved those who are contrite in His spirit. Maaring sa mga nagaganap sa kapanahunan ngayon, ang mga tao ay binabasag ng Diyos. Dumadating sa hantungan, sa hangganan ang tao. Gusto lang ipakita ng Diyos may hangganan ang bawat isa sa atin. Kailangan natin ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, maraming nakadarama. They are neglected. They are abandoned. Sila ay iniiwasan. Ang mga tao nag-iiwasan. Dahil sa takot na nagaganap ngayon sa kapanahunan. Kaya sa purpose, patuloy pa rin na ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. Yes, this is an expression of God's love. Sapagkat ayaw ng Diyos na walang taong hindi makarating sa buhay na walang hanggan ang langit na ating patutunguhan. Ang nagaganap ngayon na kasamaan na hindi gawa ng Diyos, iya'y gawa ng dyablo. Ang dyablo ang mayroong ang pinagmulan nito. But God allowed it to happen. Sapagkat nais ipadama ng Diyos
na kailangan ng tao ang Diyos. Kailangan ng tao ang kalinga ng Diyos. Kailangan ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Kung kaya nga, ano pa ang nais iparating sa atin ng Panginoon? Hindi lang, okay lang. Umiyak tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Na kung paano ngang naranasan ni David, naranasan din ni Job. Anong nangyari kay Job? Pinahintulot ng Diyos. Humingi ng permiso ang kaaway na subukin si Job. Inalis ang kanyang kayamanan, kinuha, maging ang kanyang mga mahal sa buhay, at ang pinakahuli, maging yung kanyang kalusugan. At katulad na nangyari sa ating Panginoong Hesus at kay David, dumulog siya sa ating Panginoon. Tandaan natin, God's promise is true. Sabi sa aklat ng Hebrew 13:5, nang maranasan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, iniwan siya. Subalit napagtagumpayan niya ang krus. At ang tagumpay na ito ay nasa atin na. Mula doon sa krus, he was abandoned, he was neglected, nagtagumpay si Jesus. Nabayaran ang kasalanan. At sabi sa aklat ng Hebrew 13:5, this is a promise. Never will I leave you, nor forsake you. Dahil kay Jesus, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. God's silence is not His absence. God's silence is not His absence. Ano ang natutunan natin na dapat nating gawin na kapag dumating yung dilim sa ating buhay? Merong isang batang babaeng, a Jewish girl, na siya po ay nanirahan ng mahabang panahon sa kuweba because of the darkness of that Second World War. Doon po siya nagtago sa kuweba dahil madilim ang kapanahon ng yaon. There is that Second World War. Isinulat niya doon sa isang wall doon sa kuweba. He wrote this word of poem in the wall. I believe in the sun, even though it is not shining. Naniniwala akong may araw, kahit hindi ito sumisikat. I believe in love, even when I feel it or not. Naniniwala akong may pag-ibig, kahit hindi ko ito nadarama o nadarama. And I believe there is God, even when He is silent. Brothers and sisters, God's silence is not His absence. Si Jesus, sa gitna ng nakatatakot na dilim, kahindik-hindik, at grabeng kalungkutan na kanyang naranasan, yung sigaw niya, my God, is not a words of despair, but this is a word of faith. He held on to his Father. Brothers and sisters, hold on to God, even in this darkness situation of the world. Manahan tayo sa Diyos. Kumapit tayo. At hayaan natin magpatuloy tayo
na tayo'y nasa Panginoon. Hold unto God. Sapagkat sabi sa aklat ng Awit 125 verse 1, ang nagtitiwala sa Diyos katulad ng bundok ng Sion, hindi makikilos, hindi rin mauuga. Ang sabi ng pangako ng Diyos, through Jesus, God has promised us, never will I leave you, no, never will I forsake you. Sa aklat ng Hebrew chapter 4 verse 15, si Jesus na anak ng Diyos, ang dakilang saserdote na nakakaunawa ng ating kahinaan. Katulad natin, siya ay tinukso. Subalit hindi siya nagkasala. Siya yung ating dakilang saserdote na nakakaunawa ng ating kahinaan sapagkat sa lahat ng paraan, tinukso siya. Tulad natin, ngunit hindi siya nagkasala. Anong sabi niya sa aklat ng Hebrew 4:16? Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa mahabaging trono ng ating Diyos at kakamta natin ang kanyang habag at awa sa oras ng pangangailangan. Kapatid, ito yung alok ng Diyos. Kung tayo man sa panahong ito, ang mundo ay dumadaan sa karimilan. Dumadaan doon sa kadiliman. Dahil sa nagaganap ngayon, nagawa ng kaaway. Subalit patuloy pa rin tayo magtitiwala sa Diyos. At panghahawakan natin ang pangako ng Diyos sa ating buhay. And we will stand on the faith that God has given us. And we will have to take the authority na binigay sa atin ng Diyos sa ating buhay. Nilupig na ang kaaway. Ipinarada na siyang talunan sa harapan ng madla. At ito'y kapahayagan na nagtagumpay na si Jesus. And we are more than conqueror. Tayo ay mananagumpay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Punong-puno kami ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Diyos. Salamat. Sapagkat may Kristo Jesus na nabayubay sa krus. Nagdanas ng hirap at kirot at sakit para sa kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Salamat sapagkat tagumpay ang hatid ng krus sa bawat isa sa amin. Kung kaya't anuman dinadaanan ng mundo at ng kabuuan ng sangkatauhan, we declare that victory is in us. We enforce God's victory in the name of Jesus. Na ang Diyos ang may hawak na lahat ng bagay. Tinapos niya na ito. Tinapos ng kapangyarihan ng dugong natigis sa krus ng Kalbaryo. Ang dugong iyon na nagbayad sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng sangkatauhan. Kung kaya't sa umagang ito, Lord, ang bawat isa sa amin ay naghahayag ng paghahari ni Kristo. Sapagkat ito yung nais ng Diyos. Jesus reigns in every nation. Jesus reigns in the Philippines. Jesus reigns in all the earth. Jesus reigns in the heart of every people. That reigning of Jesus, the Shekinah glory of God, will manifest in all nations. The Shekinah glory of God, na siyang tutupok sa lahat ng dilim, sa lahat ng karumihan at kasamaan na nagaganap sa sangkatauhan. That Shekinah glory of God. Sa kaningningan ng kaluwalhatian ni Kristo na dumaloy sa aming buhay, ay dadaloy sa kabuuan ng bansang ito, ng lahat ng bansa at sa lahat ng tao. Salamat po, O Diyos. Inaangkin po namin ang kaganapan at katuparan ng iyong salita at pangako sa buhay sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin
Sa pangalan ni Jesus, Amen. The church will arise. Ang iglesia na pinagkatiwalaan ng Diyos. Ang iglesia na siyang binigyan ng kapamahalaan at kapangyarihan upang ganapin at pagpatuloy at ganapin ang tinapos ng Diyos, tinapos ni Jesus dito sa lupa. Arise, shine, for the light has come. The glory of the Lord rises upon you. Darkness covers the earth. The darkness covers the people. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Church, we are responsible. We are God's mighty instrument upang mahayag ang kadakilaan at kaluwalhatian ni Kristo sa sangkatauhan, sa bawat isang nilalang, at sa lahat ng bansang ang Diyos ang lumikha ng lahat ng ito. Salamat, O Diyos. Salamat. Ginanap mo, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.